mga ka-OFE, magandang umaga, hapon o gabi at kung saan man kayo naroroon sa mundo. Para sa mga bago dito sa aming community, kami nga pala ang overseas o ang overseas Filipino entrepreneurs. So isa kaming platform na nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa bawat OFW pagdating sa mindset, pag-iinvest at pagnenegosyo. So ang mission po namin ay tulungan ng bawat OFW na maging isang OFE o yung tinatawag natin dito sa ating platform na Overseas Filipino Entrepreneur. So from working abroad to building a brighter future through entrepreneurship. So ayan, and of course, wag niyong kakalimutan mag-subscribe sa ating mga social media pages so para updated kayo sa mga episodes natin. So ayan, you can scan and be updated sa ating mga episodes and sa ating mga postings, no. So you have to share it with your family and friends para naman mas malawak yung reach ng ating mga inspiring episodes. So ayan, so bago tayo mag-umpisa, so balikan lang muna natin yung last episode, no, last week. So by the way, ako nga pala si Carl, ang host niyo for tonight. So yun nga, so the episode last week by Russell Bago and Gibet Elaine Laksamana turned their experience in sales, customer service, and real estate into a business called Serenity Homes by Al Safa Manzil Holiday Homes in Dubai. So ayan, so they started with few units in Airbnb and ngayon nagmamanage na sila ng 9 subleased units and 3 managed apartments. So ayan, so kung gusto niyo mapanood yung buong episode ng last week dito sa OFE, balikan niyo lang sa ating page. So ayan, so napakaganda ng title natin for tonight, no. Iniwan ang abroad para sa pangarap, worth it ba? So ayan, so sa mga nanonood, stay tuned kayo para masaksihan nyo ano nga ba yung story behind, ano nga ba and ano yung nag-push sa kanya para iwan yung pag-abroad and gawin yung pangarap niya. So ayan, so ang special guest natin for tonight ay si Ray Aldwin Valeriano. So from being a certified public accountant sa Dubai, o sa Dubai din siya. So nagpasya siyang umuwi sa Pilipinas upang masundan ang mas malaking pangarap, ang magtayo ng sariling negosyo. So ayan, without further ado, let us all welcome Mr. Ray Aldwin Valeriano of the KRT Dynasty Milk Tea Corporation. So ayan. Hello. Hello, good evening, Hello. or good morning, or good afternoon sa mga viewers po natin ngayon, mga kababayan natin. Magandang po, Carl. Yun. So Ray, bago natin pag-usapan yung business, no. So ikwento muna natin sa mga viewers natin, ano nga ba yung work mo nung nag-abroad ka? Okay. So again po, ako po ulit si Ray. Dati po akong OFW. At isa po akong certified public accountant. Graduate po ako sa PUP ng accountancy. And about sa work ko nung Dubai, ayun, working po ako noon as an accountant. Pero working po ako noon ng limang different jobs sa Dubai. So ang main full-time ko noon is accountant ako noon mula working days. Then sa mga weekend or sa gabi, nagtuturo po ako sa a CPA lecturer. Ibig sabihin yung mga kababayan po natin na gustong mag-take ng CPA board exam. Nagtuturo po ako doon ng part-time. Tapos nagtrabaho din po ako nag-side hustle din ako ng insurance agent sa Dubai, nagbebenta rin, tapos naging real estate agent din ako, tapos naging event coordinator din ako. So ayun po yung mga naging trabaho ko noon nung kasagsagan ng OFW days ko. Grabe, ang dami, no? I mean, curious question, legal ba siya bilang OFW na magkaroon ka ng multiple jobs sa ibang bansa? Actually, it's a risk that I took. Technically, hindi siya allowed na magkaroon ng mga part-time. Pero, ayun nga, as long as
hindi naman naapektuhan yung trabaho ko kasi 100% pa rin ako sa trabaho ko nun. Kaya okay lang din. Oo. So since marami kang naging handler 'no and bilang public accountant, so dun sa business mo, medyo malayo siya 'di ba? So mamaya balikan Hmm. natin yun. So ano munang nag-push sa'yo para iwan yung pagiging OFW and ano ba 'tong pangarap na sinasabi dun sa title kanina? Yeah. Actually, una muna, ano muna yung reason ko kaya ako nag-OFW no'n. Kasi, pagka-graduate ko no'n at pagkakuha ko ng license, ang ginawa ko nagpa 1 year experience muna ako dito sa Pilipinas, sa SGV. Then after a year, naglakas na ako agad ng loob na pumunta sa Dubai as, Mm. tourist visa pa nga nung time na yon. And, bakit ako nagmamadali na mag-OFW no'n, kasi, sa Pinas nga nakita ko kahit pala CPA ganito lang yung income, ganito lang yung sahod. And that time, ang pinaka-main goal ko kaya ako nag-Dubai noon at bakit din napakarami ng trabahong ginawa ko, kasi gusto kong yumaman agad. Nung bata pa ako, may gano'n na akong pangarap na kailangan yumaman ako agad. Kasi galing po ako sa mahirap na family, galing po ako sa Mm. broken family at lola ko po yung nagpalaki sa'kin. At dahil lola ko yung nagpalaki sa'kin at matanda na siya, ayun yung naging gigil ko na kailangan kong magkaroon ng pera agad kasi I want to give back sa aking lola. At ayun Mm, din yung mm. reason kaya nung time na yun, umuwi din agad ako. Nag-for good agad ako and to pursue business na ng tuloy-tuloy. Ang bilis. Pero ang bilis talaga 'no, normally kasi, sa OFWs tumatagal ng 5, 10, 15, 20 years sa ibang bansa bago makapag-decide na umuwi at magnegosyo. So gusto nating maipakita sa mga viewers natin na, hindi talaga siya sa tagal, 'di ba? And Mm. kaya mo siya talagang gawin. So ever since bata ka pa lang or before ka mag-abroad, meron ka na talagang goal, meron ka bang specific timeline and, specific amount kumbaga or target amount na nagpadali ng desisyon mo? Actually, about sa specific amount, wala, eh, wala akong specific amount nun, eh. Ang nasa isip ko lang nun, basta dumating sa point na kung magkaroon ako ng business, 80% niya at least 'no or 100% or mahigitan pa yung sweldo na kinikita ko sa ibang bansa. And that's the time na puwede akong umuwi kapag tumataas na Mm. yung side business income ko. Ayun. So gusto ko rin mapakita sa mga viewers 'no, kasi maraming mga OFW na meron silang business ideas, pero medyo hesitant sila or talagang takot sila na mag-jump to become an entrepreneur and takot silang bitawan, I mean karamihan and kasi nga nandun tayo sa comfort na meron tayong monthly salary and malaki yung kinikita natin compared sa Pinas. And then meron silang business ideas but hindi nila magawa, ba't hindi sila makapag-jump or hindi nila mabitawan yung trabaho. So what do you think, yung nagho-hold back sa kanila? Yeah, una, sa akin sa personal experience ko, mahirap talaga. Mahirap talagang bitawan yung komportableng salary. In my Mm. case as CPA, maganda-ganda na rin yung sahod ko no'n. Tapos may mga part-time pa ako. Talagang mahirap siya psychology. Pero may isang akong article at isang libro rin na nabasa, which is yung Rich Dad, Poor Dad ni Mm. Robert Kiyosaki, Exactly. na doon ko nga nalaman na mahirap talagang yumaman or mabagal umasenso sa employment. Kaya Mm. kailangan kong gumawa ng desisyon na matutunan yung business. Eh sa Mm. part ko naman, wala naman akong business background kasi wala naman business yung family ko. Lumaki ako sa lola ko noon. So for me to conquer that fear, kailangan kong gumawa ng desisyon na malaman ano yung dapat kong gawin. At Mm. nalaman ko nga na ang dapat ko lang naman gawin is aralin yung business unti-unti. Kaya ayun na yung time na nag-decide ako na I'm going to attend mga seminars. After ng Rich Dad Poor Dad, nagbasa na ako ng marami pang libro.
At siguro advantage din yung pagiging mahilig kong magbasa ng libro. Kasi nung college, para makapasa ka sa board exam, kailangan magsusunog ka talaga ng Oo. tulay, magbabasa ka ng libro. So ginamit ko yung sipag ko na yon to read mga business books, mga sales, and marketing. At nag-decide ako na nung nasa Dubai ako to join mga groups ng mga entrepreneurs na kahit wala naman akong negosyo, nagjo-join ako kahit hindi pa ako nag-i-invest, ini-expose ko yung sarili ko sa mga groups na nag-uusap about investments, about real estate. And nung na-expose na ako doon ako nag-try ng mga maliliit na business muna para ma-apply ko While working yan. while working, yes. Oo, ang galing, no? Kasi 'di ba, I mean usual and typical din. I mean, hindi ko naman nilalahat but many of us na OFWs pagka yun nga komportable na tayo when it comes to salary, and then yung weekends natin, yung free time natin, I mean sometimes hindi natin nalalaanan sa something that we could benefit. Like yun nga, learning, joining communities. So dito pinapakita natin sa OFE na there's always a lot of time and maraming communities around us na pwede tayong mag-join even online, actually nandiyan lang, 'di ba? So what more yung mga physical events about entrepreneurship, mag-join tayo. Kasi napakalaking bagay niyan. Tulad ng sinabi ni Ray, wala siyang experience sa business but he joined the community, 'di ba? He joined talks and the like. So natuto siya dun sa experience na 'yon. So additional question ko, nung umuwi ka ba ng Pinas, naplano mo na ba yung gagawin mong business or nagdesisyon ka, wala ka pang business plan na umuwi? Actually, nung ayun nga, nagwo-work pa ako noon ng 5 different jobs. Dumating ako sa point na nagkakasakit na ako kasi imagine weekend, tas gabi, So tas bugbog talaga. I nag-a-attend mean, pa ako ng mga ubos lahat ng seminar. oras, oo. Yes, oo, parang humina na yung resistensya ko, namamayat na ako that time. And na-realize ko na mali kasi pala yung pagkakaintindi ko. Ang intindi ko sa una, sa paano ka yayaman agad, kailangan mo ng multiple source of income. Sources, oo. Oo, na ang ginawa ko pala puro active income pala yung kinuha ko. Hindi ko naintindihan ang kailangan pala multiple source of passive income. Passive, Oo, oo. na kailangan makahanap ako ng mga sources of income na hindi ako gano'n ka-active, at do'n ko nga natutunan na kaya pala siyang magawa sa mga business. So what I did, tinanggal ko na yung ilang mga side gig ko at sinubukan ko na aralin yung digital marketing at digital sales, paano magbenta online, at nag-start ako no'n as affiliate marketer. Na kung saan ang concept noon is wala kang company, you're gonna apply to an existing company na may existing products, pwede mo yung ibenta for a commission. Okay? At ang maganda doon, may mga platform sila na nagtuturo paano magbenta online, paano yung mga Facebook ads, paano yung mga funnels, ano yung psychology of sales. So, ginawa ko yun ng ginawa habang nag-work ako until dumating yung time na struggle pa kasi bago lang sa akin, nangangapa pa ako. Pero dumating yung time na parang nagagamay ko na siya, nakakabenta na ako, tapos nag-i-start na akong mag-spend sa Facebook ads, tapos may bumabalik ng income, hanggang sa lumaki na siya ng lumaki to the point na dumating na ako doon sa time na, this is it. Ito na yung, pwede na akong magpasa ng resignation ko para makauwi sa Pilipinas. Na kung ano nga yung ginagawa ko, part-time lang after ng work, gumagana na eh. Maganda na yung kita eh. What more kapag full time ko siya. So hindi agad ako nag-resign nun nang wala pa akong kinikita on the side. So kumbaga, ang ganda nung ginawa ni Ray kasi hindi siya, kasi natanong ko kanina, 'di ba, specific timeline, target, amount, hindi mo binanggit 'yun eh. Kasi what I saw in you is that nag-invest ka sa sarili mo muna. Yes. Nag-aral ka, pinractice mo siya, and yun nga, sabi mo hindi ka naman wala kang idea sa negosyo but you went into sales, na which is mahirap gawin. 'Di ba? Mahirap talaga siyang gawin. Lalo na kung mahiyain ka. Pag gusto mo talagang bumenta, tatanggalin mo yung hiya mo.
And True. yun, ang ganda kasi kumbaga na-equip mo na yung sarili mo muna eh, hindi yung bulsa eh, 'di ba? Yung sarili mo, Mm. yung knowledge mo, and yun yung nakapag-decide sa na kaya ko na. I mean, Mm. yung income is along ano na lang siya eh, kumbaga bonus na yun eh, 'di ba? Mm. So nakakatuwa na naipakita natin yung affiliate marketing sa mga nanonood. Kung wala kayong idea, ang ganda nung shinare ni Ray kasi nga dito kikita ka and at the same time matututo ka. Kasi 'di ba Mm. tuturuan ka nila, may proper training, may yun nga, matututo ka rin when it comes to ads, and siyempre kikita ka, 'di ba? So win-win situation siya, and the moment na magtayo ka ng sarili mong negosyo na, eh, for sure applicable siya, 'di ba? Tama. Ma-a-apply mo siya. So, Ray, may question ulit ako regarding dun sa sales part. So ano yung feeling na nakabenta ka? Ano yung kung maaalala mo yung best feeling nung nakabenta ka, nung nag-start ka? Siyempre parang heaven talaga yung pinakaunang benta na for the first time nakabenta ako out of business na Mm. hindi ito galing sa oras na sinerve ko, unlike sa employment. Kumbaga galing siya sa mga learnings, galing siya sa mga failures na pinagdaanan ko, mga rejection, mga gastos sa sarili, investment for myself. Kumbaga nagkaroon na ng linaw na kung kaya to, kumbaga nagkaroon ako ng bagong possibility sa isip ko na kung kaya to ng unang benta, edi kaya na tong ulit-ulitin. Yung sunod-sunod 'no? So kumbaga Nagkaroon ang ako ng laking confidence. tulong niya to build your ano 'no, confidence para mas mag-pursue and mas marami pang magawa. So ayan, so ang ganda ng story ni Ray. So ayan, punta na tayo dun sa business itself. Mm. So dito pag-usapan na natin, ano nga ba 'tong KRT Dynasty Milk Tea and paano siya nagsimula? Yeah, actually nagsimula yan nung pandemic. Nung time ng pandemic na kung saan halos lahat ng mga lugar talaga sa Pilipinas nagsasara, mga office spaces, mga restaurant. And nagkaroon ako ng partner dyan na nakaisip kami na what if we create mobile carts, no? Mobile carts na hindi siya yung typical na coffee and milk tea shop, kundi we create yung mga nakamotor na kung saan wala kang rent na babayaran, flexible yung location mo. Kasi ang challenge nung pandemic, nagsasara yung mga commercial spaces. Maraming Oo. milk tea shop. Yung wife ko, meron siyang milk tea shop noon, no? Mga ilan yung branches niya. Lahat nagsara. Wala siyang naggawa. Inuwi niya lahat ng mga gamit niya. Tapos, nagbenta siya online na kung saan dinideliver niya yung mga milk tea orders niya gamit yung sasakyan. Tapos Mm. tuwing di-deliver siya, may mga lumalapit na customer nagtatanong, may milk tea po ba ka dyan? Pwede kaming bumili. Parang gano'n. So naisip namin na pwede palang gawin na mobile yung pagtitinda Mm. ng coffee at milk tea. Kaya ayan po, sumubok kami at ang ganda nung naging resulta. Kasi mura lang namin binebenta yung mga kape at milk tea namin dahil nga Mm. mababa lang yung operating expenses namin. Oo, kasi wala kang monthly na rental, wala kang additional na overhead cost, 'di ba? So ilang cart kayo nag-start? Nagsimula lang kami sa isa. Kasi Hmm. tinest namin kung may papatunguhan ba 'to. Kumbaga hindi agad kami nag-invest ng malaki, naghahati kami sa cost. Ta's nung nakita namin na nagwo-work siya, nagbebenta kami nun around Quezon City, ta's marami na yung lumapit na, "Uy, parang magandang idea yan, parang gusto namin din dalhin yan concept na yan sa lugar niyo." Kasi natikman din nila Mm. masarap yung mga milk tea, masarap yung mga coffee namin. So dun namin naisip na sige, mukhang malaking ano 'to, malaking business 'to, marami tayong matutulungan na kasi ang ganda na nung kita namin diyan, baka makatulong pa tayo sa iba na naghahanap Mm. din ng business lalo na pandemic nung time na yon. And lalo na yung Kaya mga walang business idea. yes, yung mga walang business idea. Kaya what we did, talagang pinagsama namin, kinumbine namin yung mga experience namin. Ako, lahat ng mga natutunan ko rin, no, from the very start, nung OFW pa Mm. ako, yung pagiging CPA ko, yung inaral ko sa sales, inaral ko sa marketing, inaral ko sa ads, binost namin dito to create a system na magiging maduduplicate
kung paano namin ginagawa yung business. Ginawa. So para sa mga magpa-franchise, no? Mamaya babalikan natin 'yan, yung kung paano nag-start yung franchising, no? And paano nga ba siya gumagana. Anyway, may question lang ulit ako. I mean, 'di ba nasa accountancy ka and then yung business mo is drinks, 'di ba? I mean, paano mo siya na-i-relate and paano mo na-apply yung pagiging accountant sa business? Kasi everybody knows naman when it comes to business, no, ang vital talaga ng accountancy kasi meron talagang nag-start mag-business na wala talagang idea when it comes to sales, yan, 'di ba? Yung financial statements, yung mga ganyan, 'di ba? So, paano? Ano yung naging super advantage nito sa iyo? Yeah, una sa lahat, sobrang laking advantage na marunong ka sa numbers. Although ang pagsisimula naman ng business, sobrang simpleng accounting lang yan eh. Ganun lang naman sa una yan eh. Cash in, tas cash out, ano yung sales mo, ano yung expenses mo, ano yung assets mo. Kaya malaking tulong din yung background ko nung nagsimula kami. Pero more than that, yung about sa operation, about sa milk tea and coffee, malaki talaga yung natulong ni wife ko. Kasi actually nag-start kami as business partners. Then eventually, I see. fit pala kami sa isa't isa. Then from business partner, naging husbands and wife Husband, na. wife, oo. Oo. Malaki yung naging tulong niya kasi siya talaga yung nag-develop ng mga drinks namin. Kumbaga siya yung humandle ng operation at ako naman yung nag-handle nung finance at Mm. yung marketing and sales. Inside, okey. So malaking tulong din yung partnership talaga kapag nagsisimula ng negosyo. Kasi 'pag isa lang tayo, may mga weaknesses tayo, eh. May mga Oo. flaws tayo, may mga kahinaan tayo sa negosyo. And sa mga kahinaan na yon, kapag aware tayo, we need to find someone, no, Someone. either you hire or you Mm. partner with para mapunan yung weakness natin. Oo, oo. Saka hindi puwedeng lahat sa atin, 'di ba? Kasi tulad nga ng sinabi mo may strength ka and weaknesses din. So hindi talaga mababalance. So may katuwang, kumbaga may katuwang would be the best. So ayan, bago tayo pumunta dun sa franchising, so pag-usapan muna natin yung products. Ano ba yung mga drinks na ino-offer ng KRT? Yan, meron kaming mga milk tea, yung mga favorite natin na winter melon milk tea, dark choco, Okinawa. Yan. Tapos meron din Mm. tayong mga fruit tea series, yan, mga lychee, meron din tayong soda series, at yung mga favorite ng mga estudyante, yung mga ice caramel macchiato, yung matcha. Tapos meron din tayong, ayan, strawberry soda, yung cheesy Mm. nachos, and naman yung food natin. Ayun. Yan. So mga original recipe niyo 'to, 'di ba? Yes, oo, originally dinevelop lahat 'yan ni Misis. Kumbaga ilang Ayun. research and development yung pinagdaanan niyan. Hmm. Ayan. So dito na tayo. So since nakita natin yung products, 'no, and especially sa Pilipinas talagang mainit. So ngayon patok na patok 'to kasi summertime na diyan, 'di ba? Tama ba? Yes, patok na patok siya dahil ang lasa niya, ito yung mga nabibili sa mall na mamahalin, yung mga pinag-uusapan natin dito 150, Mm. 170. Pero kaya kami pumapatok at ang ganda ng business model namin kasi nabebenta namin siya sa murang halaga, like for as low as Ayun. 49 pesos, 39 Oo nga, pesos. ang laki ng Nabebenta namin difference siya ng talaga. mahal. Oo, kasi kaya sila mahal dahil mahal yung renta na binabayaran Mm. nila sa mall, yung mga may space. Eh kami wala naman kaming rent na binabayaran, pero kailangan Mm, lang maging totoo. madiskarte sa daan. Oo, Mm. totoo. So ayan, eto na nga. So sa mga nanonood and sa mga naging, I mean, so sumubaybay sa atin, 'no, dito sa episode natin. So siguro naintindihan nila kung ano yung naging story mo, paano mo ba siya, paano mo pinalaki yung business, ano yung mga product. So eto na tayo sa franchising. Kasi baka mamaya may mga nanonood tayo na interesado or merong I mean gustong pumasok sa pagnenegosyo pero wala silang idea. Ano ba yung maitutulong ng franchising ng KRT or paano ba sila makakapag-franchise? Yeah, una sa lahat, yung pag-franchise sa'min is by application and by mga prerequisite siya. So, ang unang prerequisite, you really need to understand muna yung buong business model
maintindihan mo yung profitability, maintindihan mo yung numbers, at maintindihan mo ano yung mga ginagawa sa operation. So you can learn or you can determine if yung business ba is a right fit for you. Kaya ang ginawa po namin dyan, kasi 5 years plus na kami dito sa mobile cart business, nag-record ako ng isang 40-minute na masterclass na kung saan sinishare ko for free paano ba mag-operate, paano namin kinikita yung daily income namin. Sinare ko lahat ng mga natutunan ko for the last 5 years. Nice. Isang masterclass for free sa mga gustong matuto. So, Ang ayun yung galing. unang prerequisite na para makapunta ka dyan, pumunta ka lang sa krtmobile.com/go. Ayun yung website namin. Tapos free yun. Wala kang babayaran. Yung iba, magbabayad ka Nice. pa para umattend ng seminar. Pero dito, free ko na Oo. tinuturo ano yung mga strategies. Kasi ang vision namin dito, Carl, is we want to elevate yung street vending sa Pilipinas. Pag sinabing street vendor dito, marumi, putyo-putyo, Oo. parang ano lang yan, hindi yan talaga legit na business. So gusto namin Mm. na through our company, dumating yung time na yung mga street vendor, mataas na yung tingin sa kanila. Kumbaga meron na Oo. silang dignity na kahit And street vendor, considered business na talaga sila, 'di ba? yes, considered business na kahit street vendor, maganda yung cart, kaya pinaganda namin yung cart namin, naka-solar panel din yan. Kahit kahit street vendor, nag-Facebook ads, marunong sa accounting, masarap yung 'Di mga ba? product. Ayan yung vision ko na mangyari para sa Pilipinas. Ang ganda. Kasi I mean makita mo 'no, tapos may uniformity sa labas 'no, 'di ba ang gandang tingnan? So let's say for example makita mo yung mga street vendors natin, 'di ba? Maganda yung cart, maganda yung puwesto, maganda maganda yung gamit nila. And yun nga, hindi lang basta pagbebenta yung skill na nila, 'di ba? So natututo na silang mag-ads, natututo na rin sila ng marketing in different ways, 'di ba? So napakaganda. So when it comes to yun nga, franchising sa mga nanonood kung interesado kayo, hindi pa kayo nagpa-franchise matututo na kayo kaagad, 'di ba? So ang generous ng KRT para magbigay ng ganong masterclass kahit hindi kayo kumuha ng franchise, 'di ba? Pero natuto na kaagad kayo. So let us use that opportunity 'no para mapag-aralan and para matuto tayo. So kumbaga hindi 'to nire-ready ni Ray for their business 'no, ikaw yung nire-ready nila, 'di ba? So para maging fit sa inyo yung business and para matutunan niyo, hindi yung para pagka nag-franchise kayo malugi, 'di ba? And you cannot blame yourself, you cannot blame yung business owners kasi 'di ba, iba't ibang reason din kung bakit. So napakaganda nung offer ng KRT na merong masterclass, tuturuan ka nila and then if it fits for you, you can franchise, 'di ba? So sa experience mo, gaano na karami yung nag-franchise sa KRT ngayon? Ngayon, 200 plus na nationwide for the last 5 years, mula Luzon hanggang Visayas. Kaya natuto kami paano ipadala yung cart hanggang Mindanao. As in, Ay grabe, Zamboanga, so abot na pala ng Mindanao. hanggang Mindanao na. As in, ano na talaga, mula Luzon, mula dulo ng Luzon hanggang dulo ng Mindanao. Ang Praise God galing. po. So yung mga nag-franchise, so covered niyo pa rin sila when it comes to marketing? Yes, Or you help oo. them with regards to marketing? Ang what we do there is in a regular basis, like twice a month, meron kaming online meeting na Zoom, via Zoom, na kung saan doon kami nag-uusap-usap. We call it Franchising Mastermind. Tinuturuan namin sila continuously paano mag-market, paano mag-sales, ano Galing. yung adjustment na gagawin. Ngayon, ang topic namin lagi about content creation. Kaya yung mga franchisee namin, Oo, mahilig sila. nandiyan digital era eh. So lahat ngayon nasa content creation na eh. Yes, at paano pa nila ma-manage? Kumbaga, all facets of business tinuturo namin, about HR, about leadership. So, ganun, ongoing yung growth. Kasi ayan yung naging mantra ko eh. Kaya ako nakapag for good. Kaya ako nakapag
magtayo ng sariling business kasi lagi akong uhaw sa learnings. Nga po, mga libro sa likod ko. Kaya ganun din yung pinapasa ko na way sa mga franchisee namin. Kailangan hindi natatapos ang learnings nyo para tuloy-tuloy na yung business nyo. Oo, so kumbaga hindi lang sila tuloy-tuloy na kumikita, no? So kumbaga yung earnings nila is not just about the pocket, no? Pati yung knowledge. So napakagandang offer, no? Ang sarap mag-franchise sa KRT kasi nga yun nga never ending yung learning and at the same time yun nga tuloy-tuloy yung negosyo. So meron ba tayong mga nag-franchise like 2-3 carts or more sa isang nag-franchise lang? Yes, actually, merong dalawa. Nagsimula sila sa isa, tapos nung kumita na, nag-return on investment na, nag-expand sila into 2, into 3. And ngayon kasi, aside from KRT, meron din kaming another mobile cart na dinevelop, magto 2 years na. Ito naman food, Chicks ni Lods yung pangalan. Chicken naman siya, kumbaga food naman. Pero mobile cart din. Tapos only rice, only gravy, only sabaw for as low as 39. So why am I sharing? Kasi yung ibang existing namin dito sa KRT, nag-expand pa sila into another business naman, another brand, which is food. Okay. Nakita kasi nila yung power ng wala talagang rent na binabayaran. Imagine magkano rent dito sa Pinas, 20K, 25K. Malaki, oo. So doon pa lang, 'di ba? I mean, so yun nga, ano pa yung tingin mo na advantage using cart and having a rented place? I mean, aside sa obvious reason na walang renta, ano pa yung tingin mo na advantage niya? Siyempre yung kapag mahina na, madali kang makaka-adjust. Kumbaga mababa yung risk. Unlike kapag umuupa ka, bukod sa nagbabayad ka, paano kung mahina na doon? Paano kung wala nang traction doon? Tumindi na yung competition doon, may ibang magandang nag-open na coffee shop doon. So madali kaming maka-adjust. Lipat lang kami sa ibang school, lipat lang kami sa government offices. Kumbaga flexibility yung naging number one advantage talaga. Ayun. So ito, I think typical question to sa mga franchise, no, sa mga nagpa-franchise din. Since franchise yung business, meron ba silang liberty to upgrade or add ng product or innovate ng product? Yeah, actually napakagandang question 'yan. So ang ginawa namin, 'di ba, since drinks to, mga milk tea, mga coffee, kami pa yung nagsasuggest sa kanila na mag-add sila ng food para ma-boost pa lalo yung sales nila. Sinasabi lang namin, syempre, wag niyong i-package yan ng KRT. So pwede yung iba sa amin kumbaga additional siya. Oo, kumbaga ano na nila yun, sila na yung maghahanap. Yung iba nagbebenta ng pizza, nagluluto ng mga fries, yung mga tusok para mas tumaas pa yung benta nila. Ayun, ang ganda. I mean kasi 'di ba? I mean yung iba kasi when it comes to franchise, sobrang strict nila when it comes to product. 'Di ba? Kahit designs, yung marketing, yung promotions, yung product itself. So wala silang flexibility na magdagdag or mag-change, 'di ba? Well, ano naman 'yon? Fair naman 'yon kasi nga franchise siya. And common talaga siya, 'di ba? So ang ganda nung sagot ni Ray and ganda nung inallow nila yung mga nag-franchise na pwede silang may flexibility sila na magdagdag ng produkto. Napakaganda nun. So ayun, bago tayo magpatuloy sa kwentuhan natin, magko-commercial break lang muna tayo. So napakadali lang nito. And ayun, pag-uusapan pa natin yung negosyo and yung experience ni Ray syempre in building KRT. So ayan, so bago natin balikan 'yan, mag-commercial break muna tayo ng mabilis lang. Platform na gusto nating buuin na kahit nasang man ikaw ng bansa, pwede tayo magtulungan, di ba? As long as gustong-gusto mo talaga ang isang bagay, makakahanap ka ng paraan.
you need to think of something na kailangan yung services mo on top pa rin kahit meron ka ng competitor. In the future, if we can collaborate, we could discuss kung paano kami makakatulong din sa platform nyo. You have to assess yourself how much time and effort you could put in this kind of business, because that's the number one thing you need para maging successful ka in this industry. Ayan mga ka-OFP, mali yung view ko pa. Ayan mga ka-OFP, so nakita nyo naman yung commercial break natin. Super dami na nating episodes mula na nag-start tayo. And iba't ibang klaseng negosyo, personalities, and experience yung nakita nyo. And if ever na gusto nyo ma-feature, gusto nyo mapag-usapan, or gusto nyo ma-promote ang inyong business and yung journey nyo bilang OFW turned into OFE, don't hesitate to message us sa ating mga social media accounts. And yan, eventually, nandito na kayo sa screen and pag-uusapan natin ano ba yung experience nyo and ano yung business nyo. So ayan, let us welcome back Ray Aldwin Valeriano of the KRT Dynasty Milk Tea Corporation. So ayan, Ray, welcome back. So ayan, patuloy tayong magkikwentuhan about franchising and about milk tea. So Ray, may na-encounter ka na ba na nag-walk-in, gusto mag-franchise, pero as in, walang idea at all? Even before the masterclass, kasi baka hindi sila aware na may masterclass ka. Have you ever encountered na may dumating, gusto ko magnegosyo pero wala akong idea? Anong ginawa mo? And paano mo sila nakausap or na-entertain? Yeah, actually may mga ganun din, yung talagang gustong malaman yung details. Pero politely talaga binabanggit namin na maganda po talaga mapanood nyo muna to. Kasi at the end of the day, ang goal naman nito is ma-inform po kayo. Kasi ayaw namin yung magbe-business ang isang tao na hindi pa siya ready. Kasi actually may mga nag-a-apply sa amin na parang hindi rin namin tinatanggap yung application nila. Kasi ini-screen talaga namin yung mga magiging partner namin. Dahil una, they will also be carrying the brand ng KRT sa lugar nila. So we have to protect the brand. At syempre, kapag nakikita namin na hindi pa ready rin yung tao, hindi talaga sinasabi namin na mukhang next time na lang po kapag ready na yung situation nyo. Okay, kasi may mga iba yata na parang tanggap lang sila ng tanggap kahit alam nila parang hindi pa ready yung tao para makabenta lang. Sa amin, hindi po yun yung advocacy ko. Ang advocacy ko rin kasi bilang dating OFW, gusto ko talaga makatulong. I want to bring in people na ready. At kasi makikita naman po namin yun kapag kung ready na siya, kung talagang willing na gawin yung mga ituturo namin. Naintindihin yung negosyo, no? Yung hindi, yung parang minsan may matigas ulo, may mga ganun kasi. Yung parang kung alam namin na parang sasakit ulo namin, nire-reject din po namin yung application nila. Ayun. So since nagpag-usapan na natin to, no, a bit of a challenge din siya kasi, no. So habang pinapalaki mo yung negosyo, habang dumadami yung nagpa-franchise ng negosyo, ano yung pinakamalaking challenge mo, tingin mo na for you is talagang challenge siya, and ano yung ginawa mo to overcome that? Yeah. Ang pinaka-challenge talaga is yung iba-iba yung personality ng mga nagiging partners namin. Yung iba maraming time, yung iba konti lang time. Kaya what we really did is pinaigting talaga namin yung onboarding namin.
na wherein kapag nag-franchise ka rin, kasi since marami kaming mga OFW na partners, tas pinapamanage nila sa Pilipinas, pinatibay talaga namin yung system, yung onboarding at support namin. Like, gumawa po kami ng special course para sa kanila, para matuto talaga sila ng business, kung saan doon ko nga tinuturo lahat, naka-modules yon. Nag-create kami ng POS system para ma-monitor nila kahit OFW sila yung negosyo nila sa Pilipinas na pinamanage nila sa family nila. So, yun talaga, binigay namin, kumbaga, every day hanggang ngayon, we always learn based from the situations na na-encounter namin at tuloy-tuloy namin na dinedevelop the way we support yung mga franchises namin. Ayun, ang ganda, no? Kasi continuous talaga yung learning, eh, di ba? And yun nga, hindi yun nagsa-stop sa pagka nakakuha ka na ng franchise, kumita ka na, yun na yun, negosyo na siya. So kumbaga yung advocacy nila Ray is habang nagnenegosyo tayo, natututo tayo, 'di ba? And palalakihin natin yung negosyo, tulong-tulong tayo. So hindi talaga nagtatapos the moment na nag-franchise lang. I mean yung mga pumasok na partner nyo. So since nasa franchising discussion pa rin tayo, again another question about advantage, no? Kasi nga yun nga maraming OFWs na may kapital. Pero hindi nila alam kung anong gagawin ng negosyo. Pero gusto nila magnegosyo. 'Di ba? Meron namang gustong magnegosyo pero walang kapital. 'Di ba? So ngayon, Ray, kung in an OFW's perspective, ano sa tingin mo yung advantage ng magpa-franchise na lang ako than magtatayo ako ng sariling business? Yeah, actually kasi kapag mag-start ka from the scratch, minsan kasi ang thinking ng mga tao pag magdi-DIY sila, magsisimula sila from scratch, makakamura sila kasi kumbaga parang mas mura. Pero in reality, mas mahal kasi na magsimula from the start. Lalo na kung may way naman na ma-shortcut mo na. Unlike, alimbawa, nag-franchise ka kasi, provided na lahat ng kailangan mo, as in, operate ka na lang. Pag nag-DIY ka, ikaw pa mag-iisip ng logo. Yung logo pa nga lang, napakahirap na eh. Parang ilang gabi kang hindi Oo, totoo. Well, ngayon siguro hindi kasi may AI. Yeah, may AI na. Yung menu, maghahanap ka ng iba't ibang, ang paghahanap ng reliable suppliers, napakahirap niyan. Oo, kasi magte-testing ka, paano kung hindi pala sila capable, so kailangan mo pang maghanap. Yung pag-isip ng business model mismo, in our case, yung fabrication ng mismong mobile cart, napakahirap humanap ng reliable na fabricator. Kami nga nung first year namin hanggang second year nahihirapan kami diyan hanggang nakuha na namin yung perfect na partner, nakuha na namin yung perfect na build. So, magastos talaga na magsimula from the scratch. Unlike kung may way naman na masyo-shortcut mo na, maaalis mo na yung mga pain, yung mga hirap na pagdadaanan mo, edi doon ka na. Di ba? Kasi ang binibili mo na yung, hindi lang naman yung product, hindi lang yung brand, kundi pati yung experience nila, yung mga mistakes nila, yung mga gastos nila sa mga maling bagay, binibili mo na. Binibili mo na yung experience nila. Oo. So, kumbaga advantage mo na yun na hindi mo na may experience nyo na. Yes, o lalo na kung OFW na limited pa yung time kasi nagwo-work pa. So, parang wala ka ng time sa mga ganun na ang dami mo pang aralin. Kaya maganda yung merong subok na. Oo, ang ganda kasi nga, yun nga, tulad ng sinasabi ni Ray is yung experience, not just the product. Syempre, nandiyan na yung sistema. And kumbaga, subok na siya. Hindi naman siya kahapon lang nag-start, di ba? So, there's a proven years of experience na din bago to mag-start ng franchising. Anyway, hindi ko yata natanong to kanina. Ilang carts na meron ka bago ka nag-start ng franchising? Mga 5 na. Nung time 5 na yun. bago ka nag-start. Okay. So, ano yung decision, yung what made you decide na kaya ko nang mag-franchise?
yun, yung una, ang dami talagang nangungulit na uy, baka sana naman magpa-franchise na kayo kasi gusto talaga namin yan. Yung iba nga nainip na gumawa na sila nung sarili nila. Kaso, yun, nahirapan din. Kaya nung time na yon, tinake ko yung pressure na yon as a sign na talagang aralin na paano gumawa ng operation manual, paano i-systemize, paano yung delivery, paano yung commissary, paano yung training, na from zero knowledge, wala namang background sa pagpapa-franchise. Pero dahil nga sa mindset ko na lahat naman ng bagay natututunan if you make a decision, talagang ginawa ko rin yun. Para kung nag-CPA board exam ulit, tinake ko siya na parang gano'n na aralin ko tong mga to, trabahuhin ko tong mga to, gawin ko tong mga to, and baka ito na rin, parang nung time na yun, inisip ko, baka ito na rin yung purpose ko to give back sa mga tao na gusto ring magsimula at na gusto ring magkaroon ng negosyo nila. Baka dito ko tinatawag ni Lord, parang ganun. Ayun. So talagang I mean, being an entrepreneur, no, talagang makikita mo yung or mahahanap mo ano ba yung calling mo, ano ba yung gusto mo talagang gawin, 'di ba? It's not just about earning money, 'di ba? Ano yung pwede mong mai-share, ano yung pwede mong mai-give back sa community. And of course, bilang OFW, ano yung gusto mong maibigay or maitulong sa mga kapwa mo OFW. 'Di ba? And napaka-fulfilling no'n, napakasarap sa pakiramdam nung nakakatulong ka. And at the same time, kumikita ka, 'di ba? So ayan, so balikan natin. I mean, since napag-usapan na natin yung story behind, ito siguro yung mga nagtutour ka sa mga nagpa-franchise, tama ba? Or merong mga events ba ito? Yeah, actually, one of the support na binibigay namin is during their grand opening, pumupunta rin kami sa big day nila, sa grand opening nila, to support them, makapag-strategy session, tinuturo namin yung mga techniques pa, ano yung mga pwede nilang gawin. We also scout yung location nila para malaman yung mga best spots. Kasi tagal na namin ginagawa to. Alam na namin agad, uy, papatok tayo dito sa pwesto na to. Dito, maganda. O ito, i-correct mo to. Yung mga pagtitimpla rin nila, chine-check din namin. Yun. Ayun, ang ganda kasi 'di ba, mararamdaman nila na supported sila, 'di ba? So ayan, tingnan natin yung mga iba't ibang pictures pa na shinare sa atin. So ayan, ito ba si business partner and si Yes. Mrs. Yan, Ayan. So ayan, so shout out kay Mrs. and sa KRT. So ayan. So meron akong nakita dito while browsing kanina. So meron ka yatang ano ba 'to, awarding or an event regarding OFWs and business? Yes. No, last year yan, I think last year November or December, na parangalan po ko bilang OFW Balikbayan Awardee ng Go Negosyo po Wow. sa Philippines. Nice. Ano to, Naka-feature saang area siya? sa MOA po yan, sa MOA, Pasay. I see. Tapos Okay. So ayan, congrats. sila First Lady Marcos yung nagbigay, si DTI Roque yung nagbigay ng award nung time na yan. Galing. Ayan. So ito, meron ka din ano to, live interview with kanino ba to? Kay Mami Negosyo. Mami Negosyo. Isang Oo, platform ayan. So din po. same, most likely same, no? Yung napag-usapan is regarding the business, paano siya tinayo, ano yung franchising scheme, 'di ba? So ito, na-feature na rin pala kayo ni OG Diaz. Yes. Kasi isa sa mga Kailan to? franchise namin is si Mitoy, yung The Boys Champion. Isa siya sa mga franchise namin. Nakapwesto po sila ngayon sa may around Pangasinan. Minamanage ng Galing. kanyang asawa. Ano po, 4 years na yan na operating sa amin. So sa tingin mo malaking tulong yung mga ganitong feature sa social media? Yes. Recently, and actually nung nagsisimula din kami, ni-recognize din kami ni Yorme Isko Moreno doon sa kanilang platform kasi nakita nga niya yung kagandahan din ng negosyo, the way we support yung mga franchises po namin.
Ayun, ang ganda 'no. So ayan, sa mga nanonood, nakita nyo, natunghayan nyo yung storya ni Ray at ng KRT, paano ba 'to nagsimula, paano siya lumaki, and now helping, mga kababayan natin na gustong magnegosyo. And hindi lang yon, natuturo ni Ray and ng KRT kung meron silang masterclass para matuto bago ka mag-franchise. So dun pa lang, panalo ka na kumbaga, dahil hindi ka pa nagpa-franchise, marami ka ng natutunan. And if you pursue that, definitely, it will help you grow, you and your business. 'Di ba? So, Ray, thank you very much for sharing your story. Thank you for sharing the business, yung KRT. And ayan, so since para sa mga kababayan nating OFW, itong platform na ito and yung ating mga inspiring stories, ano yung tingin mong business idea or tips na pwede mong i-share sa ating mga kababayang OFW na gustong mag-start magnegosyo? Yeah. Unang-una is maging excellent ka talaga sa lahat ng ginagawa mo. Kasi ayun, syempre kung you plan na mag-transition sa pagiging entrepreneur, kailangan sa trabaho muna. I-treat mo na yan na parang negosyo mo. Maging excellent employee ka, ano man yung trabaho mo, saan ka man nilagay, may mga boss ka, ibigay mo lagi yung best mo. Kasi ako, naniniwala ako na how you do anything is how you do everything. At ang Lord, if nakikita ka niya na faithful ka sa maliit na bagay, sa binigay niya sa'yo, alam niya na kaya kanyang mapagkatiwalaan din sa malaki. No? Pangalawa is to really invest in yourself. No? Equip mo yung sarili mo. Marami yung takot na magnegosyo, takot magsimula. Yung takot na yan, ang panlaban dyan is knowledge. Kaya ka lang naman takot kasi hindi mo pa alam eh. So, paano mo mapapababa yung takot mo? Paano mo mawala yung takot? Dagdagan mo yung knowledge mo. So, you can minimize the risk. And for me, that is the best investment na pwede mong gawin sa sarili mo. Kasi you can never go wrong whenever you invest in yourself. Kasi nasa utak mo na yan eh. Nasa experience mo na yan. Nasa sarili Wala mo nang na yan. makakaagaw sa'yo niyan. Yes, wala nang makakaagaw sa iyo niyan. And pangatlo is to try. Syempre, at the end of the day, hindi mo kasi malalaman kung hindi mo susubukan. Lahat naman ng bagay may risk. Ang pagstay sa employment, may risk 'yan, di ba? Ang risk niyan pwedeng forever na. Tatanda ka na ganito, pwede kang matanggal anytime, lalo na may AI, may problema ngayon sa gera. So, wala talagang yung predictability. So, ang pagbi-business, may risk din 'yan. And kung gusto mo talaga magnegosyo, kailangan mong simulan. Kahit magsimula ka muna sa maliit, magsimula ka sa franchise para provided na lahat, no? Masho-shortcut mo na. Pwede rin naman 'yun. Ayun, ang ganda no, kasi totoo eh. Kasi bilang OFW, we tend to work and complain. Kumbaga, ito yung trabaho natin, nagrereklamo tayo, but we keep on coming back sa pagiging empleyado, 'di ba? And lagi rin namin tong sinasabi sa mga viewers na cherish mo yung trabaho mo and pagbutihan mo, kasi you'll never know ano yung experience mo sa work na applicable sa business na itatayo mo, 'di ba? And yun nga, continue investing in yourself, kasi nga yun yung pinaka-tool mo eh, 'di ba? When you're equipped with knowledge, yun nga sabi ni Ray, you can never go wrong. Kahit anong subukan mo, dumapa yan, pwede mong itayo ulit yan, kasi nga ano ka na eh, ready ka na eh. Kumbaga, pinag-aralan mo na siya. So kung hindi, meron, of course, hindi na, wala namang strict formula, no, or correct formula when, no, meron mga malalaki yung risk appetite. So kumbaga, kahit hindi sila equipped, they're gonna try, 'di ba? But at least they try. So one thing na common in that aspect is that yun nga, kung mag-start ka or subukan mo, 'di ba, whether you're equipped or not. Pero kasi kung hindi ka equipped ka, hindi ka naman nag-try, hindi mo malalaman, 'di ba? So bottom line pa rin is to start. So Ray, again, thank you for sharing your story, napaka-inspiring, and thank you for your wonderful cause din
para tulungan yung mga kababayan natin na gustong mag-franchise, na gustong magnegosyo, na merong ganitong way para sa mga walang business idea, 'di ba? So napakalaking tulong 'yan. So muli Ray, maraming salamat. And of course, yun nga, since napag-usapan natin yung franchise and sa mga nanood, paano nga ba nila mako-contact? Paano nila makikita ang KRT? Malay natin, yung mga viewers natin ngayon gusto ring mag-franchise ng milk tea and coffee ng KRT. Yes, ayan, nandyan po sa screens. Thank you for flashing the screen. No? The KRT Mobile Coffee and Milk Tea. I-message nyo lamang po yung aming page at magre-reply po kami sa inyo para ma-send yung masterclass para matutunan nyo paano mag-operate ng mobile cart business. So, pag napanood nyo po yun, marami kayo talagang matututunan dyan. Nandyan yung full experience ko. Pwede nyo i-apply on your own kung gusto nyo pong mag-DIY. At kung gusto nyo naman po makipag-partner sa amin, pwede po natin pag-usapan yon. Ayan din po yung number namin sa mga email. Ayan. So muli sa mga nanonood, andyan ang full contact details ng KRT. Ang gusto nyong matuto, gusto nyong mag-franchise, so don't hesitate to look for them. So while flashing these details on the screen, so I'll just gonna give my takeaways for tonight. And again, it boils down in investing in yourself. Kasi nga sa nabanggit natin kanina, nabanggit din ni Ray, nabanggit ko na yun yung pinakamalaki at pinakamagandang investment na ilalagay mo yung sarili mo before you do something else, right? And ayun, work diligently, whether you're employed ka pa nga, kasi nga dyan mo nakukuha yung experience eh. So it doesn't necessarily na ang business mo is katulad ng work experience mo, but definitely, and that's for sure, merong aspect dyan sa work mo ngayon na magiging applicable sa business mo. And ang pinakagusto ko yung pagiging accountant, kasi kahit na anong experience mo, pag naging entrepreneur ka, matututo ka talaga ng accounting, di ba Ray? Yes. And yun, never stop learning. Continue, keep on learning every day kung hangga't maaari, di ba? Keep on learning. And again, one last thing, mag-umpisa tayo. Kung ano man yung nasa isip natin, mag-umpisa tayo. So ayan, so muli, maraming salamat sa mga nanood and sa gustong mag-franchise, message nyo lang ang KRT. And muli, Ray, good luck sa business and sa marami pang magpa-franchise and sa marami pang matutulungan ng KRT na nakababayan natin, 'di ba? Yes. And matutulungan when it comes to learning and the business. Muli, maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat po, Carl, at sa mga viewers natin. All glory to God po. Ayun, so bye. Kita-kits tayo next episode dito sa OF Experience every Thursday. Bye!